kami, O Ama, meron po kami isang hangarin sa iyo ngayong araw na ito na magpuri, magsamba sa inyong banal na harapan. Tuluyin niyo pong gabayan ang bawat isa. Sabi no Lord God, ang inyong abang lingkod o Ama ay sumusurrender po sa inyo. Wala po kaming magagawa o Ama, maliban na kami inyong gabayan. Maraming pong salamat o Ama. Buksan niyo ang puso't isipan ng bawat makakarinig ng ibabahagi ngayong araw na ito. Nawa maging kapakinabangan po o Ama. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Pwede na po tayong mahupo mga kapatid. Bago po ako babasa ng gusto ko lang din pong magpatotoo. Noong mga nakarang past 3 months po, binigyan po ako ng responsibilidad ng kumpanya namin na mag-replace po sa isang posisyon sa North Road project na zero experience po ang aking nalalaman tungkol sa ganong trabaho. Kaya mingi po ako ng paggabay sa Panginoon nawa gabayan niya. Hindi po ordinary yung responsibilidad yung inatang nila sa akin. Kasi unang-una, wala na akong alam. Pangalawa, meron pa akong pinamumunuan. Sabi ko, nawa gabayan ako ng Panginoon. Nakalipas po yung 3 months at unang Panginoon sa kanyang mauwi ang kapurihan. Naging naman po, maayos ang lahat in order. Kahit wala po akong experience. But the one who's behind me has a great experience. Kaya pinasasalamatan ko po ng marami. Tapos po, dumating na po yung aking replace nung katapusan last August 30, last Saturday. At wala po akong ginagawa, hindi po ako busy. So, iniintay ko po yung next assignment ko until nagbabasa ako ng mga message. Kasi merong bumubulong sa akin, sabi, magbasa ka, mag-prepare ka, baka may makikipagpalit sa'yo ng schedule. May bumubulong sa akin. So, dahil busy ako, sabi ko, next week pa naman yung ko. Pinagwawalang bahala ko. Pero, nung may nag-text po sa akin, sabi na nakikisuyo na kung pwede i-advance ko na yung aking Miyerkules ko na po natanggap yung message. So, doon ko na-realize, gusto kong magpahindi kasi all throughout from Saturday up to Tuesday, wala po akong ginagawa. Even though nagbabasa po ako. Binigyan talaga ako ng pagkakataon ng Panginoon na magbasa ng mga mensahe. Hindi ko po alam kung papahindi ako magpapao, pero meron na pong bumulong sa akin na mag-prepare ka kasi meron makikipagpalit sa'yo. Hindi ko po alam kung there is something na nagsabi sa akin ng gano'n, mga kapatid. Kaya pinupuri ko at pinasasalamatan ng Panginoon. Kung hindi siguro ako nagbasa marahil, Wednesday na po yun, wala na pong, hindi ko po alam kung sino pa yung tatawagan ng ating kapatid na yun para mag-replace ng kanyang slot. So, mapunta ang kapurihan sa ating Diyos. Maaari po natin buksan ang ating Bible sa Acts, Book of Acts. Chapter 3 po. Acts chapter 3, verse 1 to 8 po. Nakita niyo na mga kapatid. Ito po, sabi po rito, so verse 1, Now Peter and John went up together into the temple at the hour of the prayer, being the 9th hour. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple, who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, Silver and gold have I none, but such I have, I give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up.
And immediately, his feet and ankle bones received strength. Praise God. Diyos ang bahala magpala sa mga nabasang talata, mga kapatid. Praise God, glory to God. Napakagandang talata. Praise God. Kung babalikan po natin, mga kapatid, bago ang demonstration of power na ito, bago umakyat ang ating Panginoong Yesus sa langit, meron po siyang binigay na pangako na mababasa po natin sa Luke chapter 24 verse 49. Amen. Alam po natin lahat 'to, mga kapatid. Na ang sabi, "And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from high." So ito po yung pangako na binitawan ng ating Panginoong Yesus bago po siya umakyat ng langit. Paano natin marireceive yung pangakong ito? Maraming tagpo po bago po siya umakyat sa langit. Sa Acts chapter 1 verse 8 din po ang sabi niya. Isa-isa lang po natin, mga kapatid. Ang sabi niya, "But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you." So marireceive pala yung power after the Holy Ghost was come upon us. "And we shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea, in Samaria, unto the uttermost part of the earth." Napakagandang pangako, mga kapatid, no, na bago siya umalis, may pinangako siyang kapangyarihan. At ang kapangyarihan ito matatanggap natin kapag ang banal na espiritu ay sumaatin na. Diba, mga kapatid? At kung dun sa John chapter 14 naman, sabi niya, "Verily, verily, I say unto you," ako na magbasa, mga kapatid, alam po na ito, "He that believe on me, the works that I do, he shall you do also. And greater," sabi po, "greater works than this shall he do, because I go unto my Father." So, itong pangakong ito, na sinasabi niya, yung ginawa niya nung siya nabubuhay dito, gagawin din naman natin. Amen. Diba, mga kapatid? Sabi nga, nung nakarang all the power was given to me by my Father. Yun din yung bago siya umakyat sa langit, diba, mga kapatid? Kung makikita natin, after, nung day of Pentecost, nung pagkatapos ng araw ng Pentecostes at bumaba ang banal na espiritu doon sa Acts chapter 2, doon sila nabigyan ng kapangyarihan. After na ma-receive nila yung kapangyarihan, ito na yung time na i-demonstrate naman nila yung kapangyarihan. So bago po palang lahat ng pamagat po ng exhortation ay personal experience with God. Kagaya nung napatuto ko, wala man akong experience, but God has a great experience to move me. Yung mga ganun, mga kapatid. So ito na yung demonstration after they received the Holy Ghost. Na sinabi niya, "In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Peter and John i-demonstrate ni Peter and John ang pangako ng Diyos. Nang sabihin nila sa lumpo, "Silver and gold have I none. That's what ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa inyo." Sa pangalan ni Jesucristo, rise up and walk. Kung sa doktor, mga kapatid, kasi sabi kanina ng ating worship leader, it is unlikely na tayo nagkakatipon dito, samantalang yung iba naman namamasyal, diba? So it is unlikely na makikita mo yung lumpo na ito, instead na limusang ibibigay mo, ma-experience niya ang kapangyarihan ng Diyos. It is unlikely. Kasi common sa tao, kung meron nakaupo dun sa gate called Beautiful, and take note, mga kapatid, ang mga pumapasok dito, kung templo, ibig sabihin yung mga nagbibigay sambaw, mga naniniwala sa Diyos. So, it is very normal, pag nakita mo yung tao, bibigyan mo siya ng limos kasi maawa ka. Kung pinagpapala ka ng Diyos financially, it is very normal to you na bibigyan mo siya ng limos. But it is unlikely na sabihin mo na, anong meron na nagudyok sa'yo? So there is something behind you that you have experienced na sasabihin mo sa taong ito,
na alam mong ma-demonstrate mo yung power na ipinangako ng Diyos sa'yo. Meron nandun sa atin na nag-uudyok, it is very normal kung bibig. Di ba? Imposibleng kahit isang kusing walang dala-dala si Peter and John that time, no? Kung idadramatize lang po natin. Pero sinabi niya, silver and gold have I none. Pero datapot itong nasa akin, siya kung ibibigay sa inyo. Amen. There is something behind them na nagudyok sa kanila, na na-experience nila during the day of Pentecost. The same power na na-receive nila, pwede nilang i-demonstrate that time. Praise God, mga kapatid. At saka, kung papansinin po natin, kung yung mga doktor, kung makita man yan ng doktor at maawa, gagamutin yan. Normal, nabibigyan siya ng, kung hindi saklay, baka bibigyan siya wheelchair. Yung mga ganon, di ba? Yun ang normal na magagawa mo bilang isang tao para matulungan mo yung tao. Kaya extraordinary na gamitin mo yung power na ginagawa ng Diyos. Kakaiba mga kapatid. Kung yung doktor, pwede niyang palitan artificial feet. Yung lumpo na yon, pwedeng mabigyan siya ng reputasyon, sisikat siya, no? Maraming sikat na doktor kapag may isang may sakit, pag na-experience natin magpagamot sa kanya, ang gagawin natin, yun ang ibibigay natin. Ay, punta ka sa ganito, magaling yan. Yun ang normal. Kasi nakikita mo yung tao, may sakit, nung na-experience mo sa doktor na yon, na magaling siya manggamot, yun ang ibibigay mo. Ay, punta ka kay doktor, ganyan-ganyan. Sigurado gagaling ka. Ganyan po yung normal sa tao, mga kapatid. Pero sumisikat siya. The reputation na makapagbigay ng artificial feet, o sabihin na natin kidney transplant, artificial hand, nagbibigay ng reputation. Bakit ang Diyos na siyang nagbibigay ng permanent, original? Yes. Diba? Bakit nawawala yung mga ganung bagay? Diba, mga kapatid? Yung mga doktor, sumisikat, pero yung mismong nagbigay sa inyo ng lahat na yan, at mapapanumbalik, sabi rito, he received yung strength ng bones and ankle. Di ba mga kapatid? Praise God. Sa araw-araw na ginawa, inahatid siya dun eh. Every day, daily, they laid them there on the gate called Beautiful. Araw-araw, inilalagay siya dun. At araw-araw, siguro itong taong to pamilyado rin eh. Yung ginagamit niya sa paglilimos dito, marahil ginagamit niyang pang-provide sa kanyang pamilya. O ginagamit niya pantustos sa pang-araw-araw. Marahil sa araw-araw, nananalangin siya na nawa may hipuin ng Diyos na ganito para meron naman ako mag-provide everyday. Diba? Yun ang karaniwan na naiisip niya na maibibigay lang ng normal na tao. Yung limos, yun lang ang maiisip niyang posibleng maibigay sa kanya. Other than that, kasi unlikely nga eh. hindi yun ordinary. Yung magbibigay sa kanya ng ganun. So pinagdarasal niya yung tao naman na nagpupunta ron, como siyempre Kristiyano, yan, magbibigay ng limos. So bakit? Kung nandun ka sa kalagayan ganun, bakit normal sa'yo nang hingin mo merong tumulong? Bakit hindi mo hingin yung talagang tutulong sa iyo para makahawon ka dun sa kalagayan na yun? Di ba mga kapatid? Bakit ang aasahan mo ibang tao? Bakit hindi ang Diyos? In the first place. So, kailangan natin dito yung personal experience with God. Hindi papasok sa iyo kasi unlikely nga na pagalingin ka ng Diyos, meron ka parang yung doubt. Parang hindi magkakatotoo, imposible. Pero walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Ang ginawa sa lumpong ito, isang demonstration ng isang kapangyarihan na ipinangako ng Diyos sa iglesia. Sabi niya, all the power is given to me by my Father. All the things, anong sabi niya? The works that I do, He shall do also. Di ba, mga kapatid? So, the same power na ibinigay sa kanya, nadamat din natin namang i-demonstrate kasi greater than this, sabi. Pangako ng Panginoong Yesus yun sa atin. At hindi po natin
Magkakamali ba yung Biblia, mga kapatid? Sasabihin ba ng Diyos na magagawa yung bagay na ito kung hindi natin magagawa? Sinong nagkukulang? Nagkukulang ba yung Diyos? Di ba? So, it is, siguro sabi nga ng ating kapatid, yung mga kasaya, yung kasayaang ibinigay nung araw ng Pentecost na yun, kung i-imagine natin, mga kapatid, kung idadramatize lang natin, pinagkamalan nga silang lasing eh. Diba? So, imagine niyo yung saya. Sa kapitbahay, kapag may maingay, may nagkakantahan, may nagsasayawan, lasing na kasi. Lasing na. Diba? So, ganun ang tingin nila sa kanila kasi hindi, saya, sobrang galak nila. Diba? Di ba dapat manumbalik ngayon yung joy na ito? Sabi nga, dapat manumbalik sa iglesia ngayon, sabi niya, na-experience ng mga apostol nung araw na yun. Di ba, mga kapatid? And speaking about experience, kung experience ang pag-uusapan, if you have an experience, you have the confidence. Kahit sino magtanong sa'yo, kahit interviewin ka pa ng manager ng isang kumpanya, kung yung itatanong, na-experience mo na, definitely, masasagot mo lahat yan. You have the confidence to answer because you experience such things. Kung mag-ahire ka ng isang empleyado, magtatayo ka ng kumpanya, hindi ka naman mag-ahire na hindi experience ng tao. Or else babagsak yung kayong kumpanya. Diba, mga kapatid? Kung tayo ay maglalakbay tayo, punta tayo sa isang lugar na hindi naman natin alam, hindi ka ba mag-ahire ng isang tourist guide? O di kaya experienced na driver na siyang tutulong sa'yo para mapunta ka sa lalakbayan mo? Hindi ba naglalakbay din tayo? Saan tayo papunta? Sa kaharian ng Diyos. Ang kailangan natin yung may experience sa Diyos. Di ba, mga kapatid? Yun ang ating guide dapat, yung may experience sa Diyos. Kasi kung ikaw nga na normal, maglalakbay ka, kukunin mo yung tour guide, walang experience, ano sasabihin sa'yo? Kukunin mo yung driver na baka maligaw kayong parehas. Di ba? So, ganun din sa atin. Kung tayo yung naglalakbay, papunta sa langit, papunta sa Diyos, kailangan yung may experience sa Diyos, yun ang susundin natin. Ayun ang nangyari sa Old Testament, sa mga apostol, na siya rin pinapatutuo ng ating mga kapatid dito na kumikilos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yung mga patutuo is one of a sign na kumikilos ang Diyos sa atin eh. That's an experience. And that is an experience. Di ba, mga kapatid? Praise God. Kaya kung papansinin natin, nakakalungkot man isip, sabi nga ng ating kapatid, unti-unting nawawala that joy, that old-fashioned revival. Sabi nga, we need now old-fashioned revival, just like what happened in the day of Pentecost. Bakit unti-unting nawawala, mga kapatid? Kasi meron nang pumapasok ng katawan ng tao. Yung dogmas, yung credo pumapasok. Anong ginagawa ng dogmas at credo na to? Ang ginagawa niya, make the person to believe the personality of God. Yun ang gagawa ng creed eh. Make them believe na ito ang personality ng Diyos. Merong naniniwala na oneness, merong naniniwala na Trinity, merong naniniwala na tao lang si Jesus Christ. They tend to believe, they requires to believe the person by means of creed and doctrines sa personality ng Diyos, but not to experience God. Ito yung kaibahan natin, mga kapatid, is to experience God. Kaya nga sabi ng ating kapatid, born again is an experience. This is not a religion. As soon as you receive the Holy Ghost, you have the experience. You have already the experience. Most likely ba sa tao na pupunta rito, nagsasayo yung iba? Hindi, kasi may experience ka. Yung nasa sayo, siya nang naglilid na ito yung gagawin mo. Masaya ka pag ginagawa mo ito kasi sinuko mo na yung buhay mo sa Kanya. You have a personal experience with God. Diba, mga kapatid? Kaya born again is an experience. It's not a religion. Unless you experience that God is moving for you and God changed you and God made you like this, hindi yung gusto mo. Ibig sabihin, you have the experience. Kasi hindi naman tayo ganito dati eh. Ako nga baka mamaya nakikipag-inuman na ako sa araw ng Webes sa araw na ito dun sa mga kasama namin. Di ba? O di kaya namamasyal tayo sa Cornice dun sa
Ito yung nagagawa na merong personal experience sa Diyos. Praise God. Kaya nga ang bawat isa sa atin, alam niyo mga kapatid, na nakakagalak it is unlikely again na ang bawat isa sa atin binibigyan ng bahagi sa gawain. And that is one sign na gagamitin ka ng Diyos. Di ba? So that is one sign na you experience God. Di ba? Dati hindi ko nga alam, pag sinabi ngang buksan nyo ang libro sa Hebrew, akala ko Old Testament o New Testament eh. Hindi ko alam. But God moved. Yun ang nakukuha ng, yun ang kaibahan ng may experience. Hindi na ikaw ang nabubuhay. Diyos na ang kumikilo sa iyo. Ayaw mo na yung bagay na gusto mo. Yung gusto mo, ayaw mo na. Paano yun? Yung gusto mo, ayaw mo na. Kasi yung gusto na ng Diyos, ang ginagawa natin. Sabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Jesus Christ is the only way. Amen. Amen. Hindi yung religion, hindi yung denomination. It's only Jesus Christ is the way. Jesus Christ is only God's provisions for our sins. Si Jesus Christ lang ang pinrovide ng Diyos para sa kasalanan natin. Wala nang iba. Through Him alone, we can know God. Sa Kanya lang natin. Sabi niya, walang ibang nakakilala sa Ama kundi ang Anak. Walang ibang nakakakilala sa Anak kundi ang Ama. At yaong inibig pagpahayagan ng Anak. Through Him alone, we can know God. Through Him alone, we can experience God's love. Amen. Amen. Praise God. Sa Kanya lang natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Sino ba yung yung nanganak natin, nung bata, kinukulambon pa, alam mo, ayaw madapuan. Kapag nadadapa, worried ka na, ayaw mo madapa. Gusto mo, palagi mo siyang kalong-kalong. What more yung isasacrifice mo yung anak mo para sa iba? Di ba mga kapatid? That is one thing para pa-experience mo yung pagmamahal mo sa isang tao. Through Him alone, we can experience God's love. Praise God. Glory to God. Babalikan natin yung mga yung mga Old Testament saints. Si Moses, mga kapatid. Si Moses na binigay na halimbawa ng ating kapatid Si Moses, alam niya. Si Moses na-train siya. Tinuro siya, pinag-aral siya ng kumupkup sa kanya. Magaling siyang pati yata sa pakikipaglaban, parang tinrain siya, Talagang tinuruan siya. And alam niya rin, dahil yung nagpalaki sa kanya yung nanay niya, dahil dumedi siya sa nanay niya, di ba? Alam niya rin na siya ang magdi-deliver sa Israel. Alam niya, tinuturo sa kanya yung nanay niya, pangako ka ng Diyos na siyang magliligtas sa bayang Israel. Sigurado tinuturo yan ng kanyang mga magulang. Nung nalaman niya yon, dahil na-train siya, akala niya, ginawa niya yung sarili niyang pamamaraan para iligtas ang bayang Israel. Hanggang nakapatay siya, di ba? Nung i-save niya si Aaron, nakapatay siya. Akala niya, sa sariling pamamaraan niya, masisave niya yung Israel. Anong nangyari? Hanggang sa nagtago lang siya for 40 years. Nung ma-realize niya na gagamitin siya ng Diyos, 40 years old, ginamit niya sa kanyang sariling pamamaraan hanggang sa nagtago lang siya sa ilang for 40 years, another 40 years. Nung 80 years old siya, doon niya lang na-experience ang Diyos. Nakikita niyo ba mga kapatid? It's not, hindi ito nakukuha doon sa normal training para ma-deliver mo o para maligtas mo yung ipinangakong ililigtas mo ng Diyos. Hindi nakukuha doon sa normal na bagay ng pakikipaglaban o normal na training para maprotektahan mo yung sinabing poprotektahan mo ng Diyos.
Hindi nakukuha sa ganun. It's unlikely again na merong dapat kikilos. Alam mo, akala mo kasi kaya mo sa sarili mong kakayahan eh. Pero dapat merong kikilos sa'yo. You need to experience God. And when Moses experienced God in the Mount Sinai, doon nagsimula mga kapatid. He experienced the healing of God. Nung lagay niya yung kanyang kamay sa kanyang bosom, inabas niya, merong pag ano niya, na-heal na. So, he experienced the miracle and healing of God. That time, nung mapunta siya sa Mount Sinai, he saw the attraction. Nakita niya yung attraction na nag-iilaw. Nakikita rin ba yung ilaw sa atin mga kapatid? Na nag-a-attract, na ang Diyos ang nagbibigay na ilaw para makita rin tayo ng sanglibutan. Yun ang pininiwalaan natin eh. There is God behind us that na nagbibigay ilaw dapat. Kagaya nga nung paggabi, pag umiilaw yung buwan, you know for sure that there is a sun na nagbibigay liwanag dun sa buwan para magliwanag dun sa gabi. Diba? So alam din natin na merong Diyos na nandito sa atin na nagliliwanag sa sanglibutan. So nung ma-experience niya dun sa Mount Sinai yung ang Diyos at nakausap niya, nagkaroon siya, sabi ng ating kapatid, nagkaroon siya ng new vision. Hindi na yung dati niyang pananaw kung paano niya ililigtas yung bayang Israel. Kasi dati, tinuturuan siya ng kanyang ama, ng kanyang mga magulang, ganito, tinrain siya. Hindi ganun eh. Nung ma-experience niya ang Diyos dun sa Mount Sinai, nagkaroon siya ng new vision and fresh revelation na kaya niya, na dahil meron na sa kanya, kaya niya nang i-deliver ang Israel mula sa pagkalipin. Anong guts meron ka kung ikaw ay pupunta dun sa palasyo at sasabihin mo, ibigay mo sa akin ang aking bayan at kami maggagawa ng peace in the wilderness. It is unlikely, after 40 years, na si Abraham ay nagtago dun sa ilang, babalik at sasabihin dun sa hari, na kukunin niya na yung, i-deliver niya yung Israel. Baka nga hindi ka papasukin sa sa presidente na lang, o kahit sa mga senador lang, pupunta ka dun, pupapasok ka, anong guts meron ka. Pero Moses experienced God in Mount Sinai. At alam niya na nasa likod niya yung Diyos na siyang gagalaw para ma-deliver niya yung Israel sa pagkaalipin, mga kapatid. Praise God. So it should be more than it should be more than experience personally. It's about experience through God. Para magawa mo yung mga bagay. Di ba mga kapatid? And kaya Haring David din, ganun din ang nangyari. Binigay din pong halimbawa ng ating kapatid, si Haring David, nung lumaban siya kay Goliath. Binasa ko po recall ko po yung story ito. Si Goliath pala, 6 cubit ang taas niya. Sinerge ko po yung equivalent ng cubit. 18 inches in 1 cubit. So, kung 18 inches in 1 cubit, times 6, approximately 9 foot ang taas ni Goliath. Ganito kataas, sa isang floor na ito. 3 meters ang taas niya. Tapos, yung kanyang suot-suot na mail coat, ang timbang 5,000 shekel of brass. Inisinerge ko yung equivalent ng shekel into kilograms, lumalabas mga kapatid, isang kabang bigas mahigit. Yung barote lang. Ito lang. Isang kabang bigas na nasuot-suot ni Goliath. Greek coat of mail. Bible history online. So, ito yung coat of mail na suot-suot ni Goliath. Imagine 56 kilos, mga kapatid, kinuwenta ko to be exact. 56 kilos, yung armor lang na brass. Tapos yung sibat niya, 600 shekel of iron. Yung head lang nung sibat yung pinakapanahan niya lang,
6 na kilo. Hindi niya na ganunin, isulog niya lang, mamamatay ka na eh. Yung brass, iubarin niya lang, ibagsak niya lang kay Haring David, mamamatay na eh. Di ba imagine yung mga ganong ano. Tapos ganyang katas yung tao. Laki. Ang sabi niya, ang nakakatawa, sabi nga eh, nung makita ni Goliath, nung overwhelmed siya, sabi niya, parang binuhos niya yung sarili niya. Bata ka pa. Ano ako? Anong akala mo sa akin? Aso? May dala-dala kang patpat. Sabi nga ano. Bata ka pa. Diyan parang narinig ko na yun ha. Ilang taon ka na ba sa message? Hindi nakukuha doon mga kapatid. Hindi nakukuha sa tanda, sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nakukuha doon. Nakakuha sa experience with God. Revelations with God. Hindi nakukuha doon mga kapatid. Bata ka pa sa pananampalataya. Samantalang ako, 40 years na. Ang ganun. Praise God. Tapos, ano sabi niya? Na-experience niya kasi Diyos. Sabi niya, who is this Palestine? Uncircumcised Palestine. Sabi niya, that he should defy the armies of the living God. Sabi niya, sino itong Palestinong ito? Na siyang hahamak sa sa mga sundalo ng buhay na Diyos. Kung sino ang nagligtas sa akin sa kamay ng leon, at kung sino ang nagligtas sa akin sa kamay ng oso, ay siya ring magliligtas sa akin sa kamay ng Palestinong ito. Amen. Na-experience niya doon sa leon, na-experience niya sa oso, yung experience niya yun, gagamitin niya. Amen. Praise God. Amen. Goliath para magapi. Diba mga kapatid? And considering si David, bata pa siya nung time na yun. Bata pa siya. So, wala siyang train, wala siyang hindi siya, basta pupunta na lang siya doon, sasabihin, ako na lang ang parang ganun eh. Wala lang. Sabi nga ng kapatid niya, ano ka? Nagalit yung kapatid niya eh. Yung kahambugan mo, sabi niya, kaya ka ba nagpunta rito para makita yung pagbaba ka? Sabi niya ganun. Pero, sinalikuran niya yung kapatid niya, pumunta siya sa iba eh. Diba? It's not about experience to fight. It's not about to experience, to defeat someone. It's about experiencing God at mapanalunan na mapagtagumpayan natin yung mga bagay na hindi naayon sa salita ng Diyos at panindigan natin ito, mga kapatid. Nung mahikayat sila na nalalaban na siya, sinabit na yung mga sinabit na yung coat of mail down, yung kay Haring David pa yung inilagay eh. Kaya Haring Saul pa yung inilagay sa kanya. Hindi ko kailangan to. Hindi siya makalakad. Ay, malaking tao si Haring Saul eh. Siya, I did not prove it. He did not experience it. He did not experience fighting with the Palestinians, but he had an experience with God para talunin ang Palestino, mga kapatid. Sinabi kung ano-ano. Kaya ganun eh. Ikaw ang gagawin naming pastor. Merong sasabit yung diploma, yung kung ano yung dala-dala, para ibahagi yung salita ng Diyos. Parang ganun yun eh. Hindi nakukuha dun. Hindi mo nakukuha sa theology school para ma-experience mo ang Diyos. Hindi mo makikita sa religion, sa seminaries para ma-experience mo yung Diyos. You have to born again to experience God. Amen. That's right. Right? Glory to God. Amen. Praise God. O sige, may experience ka na. Kagaya ni Ananias at Sapphira. Kasama sila sa 120, na na-experience nila Diyos. Pero bakit umiwalay sila? Pero akong naalala sa ibinagagi ng ating kapatid dati, na nagle-lecture, may experience siya. Sa sobrang experience niya, yung sequence ng paggawa ng makina, pinagpalit-palit. Pinagpalit-palit niya. By the book eh. Even though you have an experience, if you are not, kahit na may experience ka, kung hindi ka naman gumagalaw ng naayon sa salita ng Diyos, wala rin. Di ba mga kapatid? That's right. Amen. Ang experienceado siya, confident siya, pinagpapalit-palit yung sequence daw nung hindi pala obra yung ganun. Kailangan may experience ka na, still you go by the word of God. Mga kapatid.
Meron naman na by the book, pero walang experience. Di ba? Tinuturo nila, magtanong ka. Kahit anong tanong mo sa Biblia, sasagutin ni Eli Soriano. Alam niya, yung kabuuan ng Biblia, alam niya. By the book. Isa lang wala siya. Personal experience with God. Right, amen. That's right. Praise God. So, we need to experience God na para makita ng tao na merong nagmumove sa atin. Binibigyan tayong bahagi rito in one way na ma-experience natin na ginagamit tayo ng Diyos. So, hanggang doon lang po tayo din na mga kapatid. Praise God. Glory to God.